So, ngayon po, nasa second Sunday po tayo ng ating pong temang tinatalakay sa loob ng isang buwan o ng buwan ng Pebrero ay patungkol po sa kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. So, we studied last Sunday, we tackled about the amazing or the magnificent love of God. Ibig sabihin, yung kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Yun po ang tinalakay natin last Sunday. Bakit kamangha-mangha? Bakit nga ba kamangha-mangha yung pag-ibig ng Diyos? We have tackled last Sunday. Bakit ba kamangha-mangha? Dahil meron siyang steadfast. Nakalimutan nyo na? Ha? Nakalimutan nyo na kaagad? Meron siyang steadfast and unchanging love. Meron siyang matibay o matatag at hindi nagbabagong pagmamahal sa atin. Second, siya ay merong unconditional love. Yung hindi nakabatay sa mga sitwasyon o kung ano yung mga magagawa natin sa Kanya, saka lang tayo mamahalin. Hindi po. Unconditional, pagkat hindi po nagmamala ang Diyos na kaya Kanya mamahalin, kaya tayo mamahalin dahil sa yung gusto niya ay ginagawa natin. Hindi po. Minahal na muna tayo ng Diyos. At ibinigay niya ang kanyang bugtong o nag-iisang anak para ipakita, ipadama ang kanyang pag-ibig sa atin. Ganun siya kung umibig. Hindi tulad natin. Ang ating mga pag-ibig may kondisyones. At ang Diyos ay nagfo-forgive, nagpapatawad, at nagbibigay. Diba? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak bilang pagpapakita ng kanyang pag-ibig sa atin at hindi lang yun, nag-forgive siya at ang anak niya pa ang kanyang binigay na regalo sa atin. Di po ba? So, ganun po katindi. Kaya, sabi ko nga, nung ginawa ko yung sermon nung nakaraang linggo, sabi ko, meron tayong hindi masukat na pag-ibig ng Diyos. Ayun yung magnificent love of God. And today, ang pag-aaralan naman natin ay nasa aklat ng Lamentation o sa Tagalog, Panaghoy. So, hindi ito familiar masyado na sa mga nagbabasa. Lamentation o sa Tagalog, Panaghoy. Panaghoy, talatang 3, versikulo 22 hanggang 24. Ito po, o talatang 22 hanggang 24. Basahin po natin. Ayan. Hirap po yung, pag binabasa ko po, parang may tumutusok sa mata ko. Nahihirapan ako, dito na lang. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. 23. Ito ay laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Verse 24. Si Yahweh ay akin, sa Kanya ako magtitiwala. Okay. Medyo sinimplify, pinasimple po itong salin ng Tagalog. Sa English po, maganda ang pagkakalagay, sabi, I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Yung word na
the Lord is my portion, ang Panginoon ang aking bahagi. Therefore, kung magkagayon, ako ay maghihintay sa Kanya. Pag naghihintay ka, umaasa ka, di po ba? Okay. So, ang pag-aaralan po natin ay binigyan ko po ng pamagat sa wikang Ingles na outcome of God's great love for us. Outcome. Pag sinabi pong outcome, ito yung resulta o kahihinatnan ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. The outcome, the result, o yung kahihinatnan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Bakit po ito ang ating pamagat? Pagkat inaral po natin last week yung tungkol sa kamangha-manghang pag-ibig ng Diyos. Pag sinabing kamangha-mangha, hindi mo maintindihan, hindi mo masukat, hindi natin maipaliwanag na pag-ibig. Kasi isipin mo, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Kahit na hindi naman talaga tayo naging tapat sa buong buhay natin sa Kanya. Pero yung katapatan niya hindi nagbabago. Amen? So, ngayon, aaralin natin bakit merong ganitong uri ng pag-ibig ang Diyos sa atin at ano ang maaring kahinatnan ng Kanyang pag-ibig sa buhay natin. Ano ang maaring maging resulta ng pag-ibig niya sa atin? May epekto ba ito? May magagawa ba ito? Meron bang mangyayari dito? Kapatid, meron. Meron po. At ang isang nakaranas dito ay si Jeremiah, si Jeremias. Si Jeremias po ay propeta ng Diyos. Ayan, basahin po natin yung introduction. Ayan. Sa panahon ng madilim na sandali ng buhay ni Jeremias, kanyang nakita, nasaksihan yung paghuhusga ng Diyos at ang kanyang steadfast o yung hindi matinag at matatag na pag-ibig niya sa atin. Ituloy natin. Tinatagalog ko na kaagad. Kahit na sa gitna ng paghuhusga, ang Diyos ay naghuhukom, naghuhusga. Si Jeremias ay nakuha niya pang kumapit sa pag-ibig ng Diyos. Just as he had warned of God's judgment during times of prosperity. Sa panahon po na nasa gitna siya na nakakaranas yung Israel, the Israelites. Yung Israelites po kasi, imbis na lumapit, magtiwala, sumunod sa Diyos, sila po ay mga tumalikod at nagkaroon sila ng mga Diyos-Diyosan, sumamba sa ibang mga Diyos-Diyosan. Na sa ating pong panahon, ganun din tayo. Marami tayong dinodiyos. Hindi lang yung mga ribulto o mga imahe ang ating dinodiyos. Wala na tayo dun eh. Hindi na natin ginagawa. But up to now, meron pa tayong mga dinodiyos. Ano yun? Materials. Money. Minsan yung mahal natin sa buhay, dinodiyos natin. Na mas may power yung kanilang salita kaysa sa salita ng Diyos. Pag sinabing, hindi ka mag-church, hindi. O, di ba? Bigay ka ng bigay sa church, hindi. Maglingkod-lingkod ka, hindi. Sa may power yung salita ng tao kaysa salita ng Diyos na hindi natin namamalayan, we are subjecting ourselves doon sa mga salita o yung mga bagay na naririto sa mundo at nakakalimutan natin na merong Diyos na pinakamataas sa lahat na dapat doon tayo magpasakop, doon tayo dapat sumunod.
Ganon ang nangyari sa Israel, sa Jerusalem. Kaya nakita ni Jeremias kung paano pinaparusahan ng Diyos yung mga tao. Pero sabi dito, sa gitna ng paghusga ng Diyos, si Jeremias ay patuloy pa rin kumapit sa pag-ibig ng Diyos. Katulad nung siya po ay winarningan na, binigyan na siya ng babala na nung nasa kalagitnaan siya, nung panahon ng prosperity o nung kasaganaan, kariwasaan, sinabihan na si Jeremias na ang paghuhusga ng Diyos ay walang pasubali na mangyayari pag tumalikod kayo sa akin. Na alam yun ni Jeremias dahil nung panahon ng kasaganaan ng Israelites ng Jerusalem, winarningan na, binigyan na siya ng babala. Ayan, sagana kayo. Ang iba sa atin sagana. Nakakalimutan natin na sa ating kasaganaan meron tayong Diyos na sa Kanya tayo magpapasalamat, sa Kanya tayo mag-aalay ng mga papuri, pagsamba. Winarningan, nabibigyan ko ng kaukulang kaparusahan, paghatol, pag sila ay hindi sumunod sa aking kalooban. Sila po ay nasa piling na ng Diyos at pinagpala na inibig na ng Diyos. Subalit tumatalikod pa rin sila. Kaya naalala ni Jeremias yung sinabi ng Panginoon. Kaya sa gitna nung nakikita niyang mga nangyayari, kumapit pa rin siya sa pag-ibig ng Diyos. Ituloy nga natin yung ating introduction. Lamentation o ang panaghoy, ito ay nagsisilbing makapangyarihang paalala ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Sige, tuloy. It reassures us that His love is constant and His mercies are inexhaustible. Ibig sabihin, ito ay muling nagbibigay sa atin ng ano ba yan? Siguridad. Nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na ang pag-ibig niya ay tuloy-tuloy at ang kanyang habag ay hindi kailanman mauubos. Hindi kailanman mapapagod ang Diyos na mahalin at kahabagan tayo. So yun po, ang ganda-ganda po nito. Alam nyo, many times ko na itong itinuro, pero iba ngayon ang bigay sa akin na word ng Lord. Na yung biyaya, pag-ibig ng Diyos, hindi na uubos. Nananatiling sagana. Tayo po, sasabihin natin, di ba? May mga word tayo na, nasagad na ako. Di ba? Meron. Maraming salamat, Deacon Lynn. Ayan. Thank you. Di ba? Pagka many times na binali yung ating mga sinasabi o hindi sinunod, sasabihin natin, sagad na ako. Tama na. Yung mga ganon. Pero ang Diyos walang ganon. Isipin nyo, ilang beses tayong nangako sa Lord. Yung mga ilang taon na dito sa church, ilang taon ng Kristiyano, ano ang mga ipinangako mo sa Kanya? And how many times you promised na, Lord, talagang paglilingkod na talaga ako sa'yo. Lord, ibibigay ko na talaga ang buhay ko. Lord, pagpalain mo lang ako. Ito gagawin ko. Lord, ingatan mo lang ang pamilya ko. Lord, pagalingin mo lang ako. Diba? Pag nasa dulo na tayo ng ating buhay na wala na tayong malapitan, mapuntahan, at kahit yung mga taong inaasahan natin at maging ang salapi natin, wala nang magawa,
We are at the edge of our lives. Doon na tayo mangangako, Lord, bigyan mo ako ng pagkakataon na mabuhay. Yan. And then nabuhay, gumaling, lumakas. Eto na, nagkaroon na naman ng sitwasyon. Nagyayabang na naman. Hindi na naman naalala na ang Lord pala ang nagbigay sa iyo ng lakas. Ang Lord pala ang nagbigay sa iyo ng magandang hanap buhay. Ang Lord pala ang nag-angat sa iyo. Ang Lord pala ang nag-iingat. Pero hindi natin nakikita yon. Just like the Israelites during the times of Jeremiah. Kaya ito po ay nagsisilbing makapangyarihang paalala sa atin. Hindi lahat ay nasa panahon ng tinatawag na kariwasaan ng buhay. Tulad ng sinasabi ko sa baby girls kagabi. Save for the rainy days. Dahil ang tag-ulan o ang pag-ulan ng grabe, hindi mo alam kung kailan darating. Katulad ng nangyayari ngayon sa Davao Oriental. Grabe ang pagragasa ng tubig. Ang daming, di ba yung mga bundok nagla-landslide at maraming bahay, kitang-kita ko na yung bahay, gumagano na lang sumasama dun sa agos ng tubig. At dito, wala tayong control. Amen? At maging sa buhay natin, may mga pagkakataon na may nangyayari beyond our control. Hindi natin kontrolado. Ako nga, sabi ko, di ko akalain na natanggap ko na yung pagkakaroon ko ng TB noon, ng cancer. Pero alam nyo, parang hindi ko matanggap na magkaroon ako ng katarata. Kasi ang feeling ko, ang nagkakaroon ng katarata, yung super tanda. Wala pa naman akong 70. Ikaw, Sister Linda, may katarata ka na ba? Wala pa. O, tingnan nyo. Bakit siya 70 na? Magsi-71, wala pa siyang katarata. I'm not questioning God. Pero, hindi ko inaasahan na magkakaroon ako ng katarata. Ito yung aking pambasa eh. Pag nagbabasa ako ngayon, parang may tumutusok na kutsilyo sa aking mata pag tumatagal. Kaya matagal po ako ngayon pag gumagawa ng preaching. Kasi ang pagbasa ko, babasa ako and then pahinga ko munang ganun. Kasi may tumutusok, parang may tumutusok. Parang tinutusok ng kutsilyo and then ititigil ko. Kasi pag itinuloy-tuloy ko, bukod sa magluluhang mata ko, sasakit ang ulo ko. Kaya hindi ko maintindihan bakit ako nagkaroon ng katarata. So, yun po. Pero, I'm not questioning God. Sa halip, hindi nyo ba napansin bakit ako nagtuturo ng, bakit hindi sila, Elder Archie, sila, Pastora Malu, yung mga preacher natin, sila Pastora Dayan. China-challenge ko ang sarili ko. Iyon yung hindi alam ng iba. All the more na nahihirapan ako, lalo kong china-challenge ang sarili ko. Na, magpapatuloy ba ako? Gagawin ko pa rin ba? Kasi magpapa-opera ako ng mata. Sabi ko, Lord, sasamantalahin ko to. Magpipreach ako. Hindi ito hadlang hanggang sa magpa-opera ako. Why? Because I believe and I cling to the promise of God. Kumakapit ako, nangahawakan ako sa pangako ng Diyos that He will never leave me nor forsake me maging sa ganitong sitwasyon. Alam ko po yung mahirap pag lumala na yung
katarata. Kasi yung kapatid ko may katarata. Muntik na siyang matumba, natalisod kasi siya. Kasi yung dinaraanan niya, hindi niya makita. Tapos, dire-diretso siya ng paglakad. Akala niya, yung dahon na tuyo, akala niya dumi ng tao. Ay, hindi siya makadiretso kasi akala niya dumi ng tao pero tuyong dahon lang. Sabi ko, grabe pala ang maaring maging epekto pagka ang mata ang nagkaroon ng diferensya. At pag tumagal, mahirap na daw. Kayo rin. At mahihirapan din. So, kaya hindi ko maintindihan. Pero sabi ko, hindi. Magtutuloy ako. Ituloy natin. No matter what difficulties we face, anuman na mahirap na ating kinakaharap, mga kapatid, lagi nating matatagpuan ang pag-asa at ang pag-aliw ng Panginoon dahil alam natin ang katapatan ng Diyos, ang dakilang katapatan ng Diyos at ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago. Amen? So, ngayon, ano nga ba ang kahihinatnan o ano ang maaring maging resulta ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Number 1, we are not consumed. Hindi po tayo malilipol o hindi tayo maaring lipulin. Bakit, kapatid? Kung babasahin natin yung Jeremiah, yung buong Jeremias, chapter 3. Kung babasahin natin ang buong buo, kinuha lang po natin yung parte na doon po natin hahabiin yung ating pag-aaralan. Pero kung babasahin po natin yung tinatawag na pagpaparusa ng Diyos, yung paghatol ng Diyos sa Jerusalem, sa Israelites ay matindi. Na kaya nga ang tawag dito sa book na ito ay panaghoy. Kasi nananaghoy sa kalungkutan si Jeremias. Pag nakita mo ang isang tao na nahihirapan at wala kang magawa, pag nakikita mo sa kalagayan na talagang hirap, naapektuhan po tayo. Amen? Nagkakaroon tayo ng kalungkutan. Nagkakaroon tayo ng paghihinagpis. At ganito po ang nangyari kay Jeremias nung makita niya yung Jerusalem na nasa desolate na kalagayan o nawasak dahil sa parusa ng Diyos sa kanila. Talaga pong nasaktan ng gusto, kaya naisulat niya itong panaghoy. Subalit, ito po si Jeremias, nagpapasalamat pa rin sa Diyos. Hindi siya natinag. Oo, nakita niya. Oo, naramdaman niya yung kahirapan na dinaranas ng Jerusalem at ng mga Israelita. Pero, nananatili siyang nagpapasalamat sa Diyos pagkat hindi sila nalipol. Hindi sila nalipol. Bakit po hindi nalipol? Alam niyo mga kapatid, kung nalipol ang mga Israelites at walang natira, wala po tayong kaligtasan. Kasi yung lahi na pinagmulan ng ating Panginoong Hesus ay tira nung mga nangamatay na Israelites. At ang itinira ng Diyos na hindi nalipol ay yung mga magiging lahi natin. Lahi na magkakaroon ng pagkilala sa Diyos. Lahi na mamahalin ng Diyos. Amen po? At hindi lamang yun, doon po sa awit
78 verse 38. Ito naman ay sa panahon ni Moises. Makikita po natin kung paano ang Diyos nagpaparusa at kung paano rin siya nahahabag at yung kanyang pag-ibig ito. Gayon pa man palibasay, Diyos siyang mahabagin. Ang ganda po nito. Ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin dahilan sa pag-ibig niya'y hindi sila wawasakin kung siya may nagagalit, ito'y kanyang pinipigil. Wow, ang ganda. Tingnan niyo mga kapatid, palibasay siya ay Diyos na mahabagin. Kahit na gumagawa ng masama, yung sa panahon ito naman ay sa panahon ni Moises, ganun din. Sa panahon ni Jeremias, ganun yung mga tao. Imbis na sumunod sa Diyos para wag maranasan yung parusa niya, hindi. Sila po ay mga sumuway. At sa panahon ni Moises, magkalayo po ito. Yung panahon ni Moises, nauna si Moises bago si Jeremias. Subalit dito sa panahon ni Moises, ganito na po sila. Ganun din, parang katulad ng mga Israelita sa Jerusalem. Sabi dito, palibasay Diyos siyang mahabagin, ang masamang gawa nila'y kanyang pinatawad pa rin. Tingnan nyo yung salitang pa rin. Alam nyo, pag nagbabasa tayo ng Biblia, titingnan natin yung maliliit na yan. Pinatawad pa rin. Meaning, hindi yun una na paggawa ng masama ng mga Israelites. Ibig sabihin, bago pa yun, marami na silang nagawang mga kasalanan. Pero ang Diyos nagpapatawad, tingnan nyo. Inalis sa Ehipto sa pagkakaalipin. Pinalaya sa pagkakaalipin ng Ehipto. Sino ang ginamit ng Diyos? Si Moises. Para sila ay mapalaya, sila ay nag-journey, naglakbay ng 40 years. Pero ang sabi ng mga Bible scholar, hindi naman kailangan talagang 40 years na maglakbay sila. Kaya lang, hinayaan silang maglakbay ng 40 years para habang naglalakbay ay makita ng Diyos sino talaga ang karapat-dapat na makarating doon sa lupang pangako, flowing with milk and honey. Ibig sabihin, ando na lahat. Iilan? Sa bawat araw, merong namamatay, 20,000. Sa bawat araw, nababawasan sila. Ang natitira, yun lamang pong talagang sumusunod sa Lord. Kasi ang Lord, bago ka pa niya pagpalain, sinasabi rin niya yung maaring maging consequences if ever na tayo ay magdi-disobey. Kaya nga nakita ni Jeremias sa gitna ng pagpaparusa ng Diyos, sa gitna ng kanyang kahatulang ginawad sa Jerusalem, kumapit pa rin siya sa pag-ibig ng Diyos. Kasi ang kahabagan ng Diyos ay hindi nagmamaliw. But He, being full of compassion, forgave their iniquity and did not destroy them. Hindi sila nilipol, hindi sila winasak. Yes, many times He turned His anger away and did not stir up all His wrath. Pinigil niya ang sarili niya. Sa halip na lipulin, pinigil niya ang kanyang sarili. Wow. Merong pagpipigil ang Diyos. Yun yung sinasabi ng Biblia na di malirip na pag-ibig ng Diyos. Ibig sabihin, yung hindi natin maunawaan na pag-ibig ng Diyos. The amazing love of God. Kasi hindi niya tayo nilipol. Hindi nilipol ng tuluyan at hanggang ngayon kapatid. Lalo na ngayon, panahon ng grasya. Grace, biyaya ng Diyos. Kaya pansinin natin, noon sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo,
Naalala ko sa Book of Acts, nagsinungaling. Antimano, patay. Pero hindi nyo ba napapansin ngayon? Ilang beses tayo nagsinungaling, buhay ka pa rin. Biyaya, the amazing love of God. Hindi tayo nililipol, hindi tayo kaagad-agad pinapatay dahil sa biyaya ng Diyos. Amen po? Letter B, tingnan nga natin yung letter B. Repeatedly, both children of Israel and the children of God today have claimed to follow Him, but have ultimately turned away. Yung panahon ng mga Israelita at panahon natin ngayon, pare-parehas tayo. Inaangkin natin, sinasabi natin na susunod ako sa Diyos. Pero tumatalikod. Amen? For whatever reason, we should not turn away from God. Ako nakikita ko minsan sa church, sa 31 years. 31 years na akong nagpapastor. Nakita ko po yung mga dati nag-pledge ng commitment sa Lord. Na, Pastora, talaga maglilingkod ako. Pastora, makaalis lang ako. Magbibigay ako para sa church. Ang dami ko nang nakitang ganyan. Pero ano man yung rason nila, hindi ko maintindihan ba't tumatalikod. Minsan ipinagpapalit ang Panginoon ang paglilingkod sa Lord over doon sa mga petty quarrels, yung mga maliliit na pag-aaway-away dito sa church. Alam niyo mga kapatid, kung meron tayong mga disgusto, minsan or kadalasan sa ating mga kapatiran dito, huwag nating idamay ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Huwag nating idamay. Bakit sinasabi kong huwag idamay? Isa kapatid ka, mayroong problema. Ba't dinamay mo ang Lord? Ayaw mo na mag-church. Di ba? Yung taong kinagagalitan mo, parehas mo rin lang, parehas ko rin lang, na kailangan ng Diyos para mabago tayo pare-parehas. Amen? No one is perfect yet. Lahat tayo andito. Nasa vulcanizing shop tayo. Tayo ay mga flat tire that we need God. Amen? Whatever reason, may nakikita kang parang natitisod ka. Ang natitisod nasa dilim. Hindi mo nakikita ang liwanag. Si Christ ang liwanag. He is the light of the world. He is the light unto our path. Siya ang liwanag sa ating daraanan. At lahat tayo kapatid, may mga imperfection. But God is our perfection. Amen? Kaya nga, saan ba yun? Saan ba yun sinabi ko? Sa Mundelo, nung nagturo ako sa Bible study last Thursday. Sinabi ko sa kanila, naku kapatid, pag nakilala niyo ako, matitisod kayo sa akin. May hindi kayo magugustuhan sa akin. Yung strictness ko pag pinairal ko, especially when it comes to serving the Lord, paiiralin ko yun. Sabi ko, huwag kayong tumingin sa tao, matitisod kayo sa tao. At lahat tayo may katitisuran. Kung titingin tayo sa tao, tumingin tayo sa Diyos. Amen? Pag tayo tumingin sa tao, sabay-sabay tayong tatalikod sa Diyos, yung mga pangako natin, hindi na natin gagawin. At yun yung ayaw ng Diyos. Yung pagtalikod natin sa Kanya over petty quarrels, yung mga maliliit, wala namang kwentang mga pag-aaway-away. Instead, anuhin natin yon na Lord. Ang Lord nga nagtimpi. Di ba? Tinimpi niya yung sarili niya para lang tayo mapatawad. Amen? Kahit ilang beses tayong tumalikod sa Kanya. Hindi tayo
tumalikod physically, kadalasan tumatalikod tayo sa pamamagitan ng ating mga salita, sa pamamagitan ng ating pag-disobey. Hindi pagsunod, amen? But God, because of His love and mercy, pinatawad niya pa rin tayo. Amen? Hindi niya hinahayaan na tayo ay malipol, mamatay, o mawala nang hindi tayo perfectly nakakapagbago ayon sa kalooban niya. Amen? So we're not consumed. This is the effect. This is the outcome of God's great love for us. And number 2, every day a chance for us. Sa bawat araw ay merong tsansa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya may inaawit tayo. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Minsan hindi natin inuunawa ang laman ng awit na ito. Pero napakahalaga. Dakila ang kanyang katapatan. Bakit dakila ang kanyang katapatan? Siya po ay laging nagbibigay sa atin ng tsansa. Basahin nga natin yung 23 ng panaghoy. Sa 20, ayan. Ito ay laging sariwa, bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Sa English, para makarelate kayo dun sa kinakanta natin. They are new every morning, great is thy faithfulness. Dito hinango yung awitin na yon. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Dito po, sa talatang ito, hinango ang awitin na yan. The steadfast love, yung hindi matinag na pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay lagi sa atin ng tsansa, pagkakataon. Sa wikang Tagalog, every day in our lives, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Anong pagkakataon, kapatid? Basahin nga natin yung A. God gives mercy. Every day, God grants us mercy, an opportunity that is refilled and refreshed each morning. Ayan. Sa bawat araw, ang Diyos ay nagbibigay, naghahandog sa atin ng habag. Take note. Naghahandog. Nung tiningnan ko ito sa salitang, anong tawag dito? Griego, yung paghandog dito, regalo. Sa bawat araw pala, ang Diyos ay nagbibigay ng regalong habag at oportunidad o pagkakataon na tayo ay muling punuin at muli tayong panariwain. Hindi nyo ba napapansin, kapatid, sa ating buhay, there comes a time na parang tayo ay natutuyot. Not physically na natutuyot tayo, pero yung pakiramdam mo natutuyo ka. Ako lang ba nakaranas nito? Yung nararamdaman mo na parang na-drain ka na, naubos ng lahat. Puro pagod ang natira. Nararanasan nyo ba yon? Yung pagod ka, na-stress ka ng ilang panahon, na parang drain ka. Pero pag lumapit po tayo sa Diyos, ang kanyang pag-ibig, ito po ang nagagawa sa atin. Nagbibigay siya, naghahandog siya ng panibagong pagkakataon para tayo ay i-refilled.
refresh. Kaya meron ngang awitin, times of refreshing, here in your presence. No greater blessing is being with you. Because in His presence, we are refreshed. Sa Kanyang presensya, sa Kanyang banal na presensya, napapanariwa yung ating mga spiritual na parang mga natutuyot. Hindi nyo ba napapansin? Sometimes, you will feel na parang ayaw mo na mag-church. Oh, nasasabi ko ito, naranasan ko kayo, hindi? Oh, imposible. Dumarating nga yung ibang pagkakataon na sa isang araw, nag-iisip ka pa kung mag-church ka o hindi eh. Dumarating yun sa atin. Mag-church pa ba ako? Ganun at ganun lang naman ang nakikita ko. Minsan nakatingin kasi si kay katabi. Nakatingin kay kapatid. Kaya nag-church nakatingin doon sa kapatid. Hindi natin tinitingnan yung sarili natin. Ano ba ang meron na nakakapiso din sa iba? Ano ba ang meron na nakaka-stress din sa iba? At ayaw mo na mag-church. Di ba? Not knowing na sa pag-church natin, itinuro ko ito sa Mondelo, Hebrews chapter 10 verse 25, ang sabi doon, huwag nating kaligtaan, huwag nating pabayaan ang pagsasama-sama as you see the days approaching. Ano yung approaching? Approaching, malapit nang dumating ang Panginoon. Approaching, yung matinding kasamaan na mangyayari sa mundong ito. Na dapat pangalagaan natin yung pagdalo sa church. Why? Because God, every day, He gives us a chance. He grants us His mercy. Yung kanyang habag. Yung kanyang pag-ibig. At iyon kapatid, yun ay oportunidad. Anong oportunidad? Para i-refill ka ulit, punuin ka ulit. Alam nyo yung oxygen i-refill. Ay yung oxygen tank. Nakakita na kayo ng oxygen tank nung panahon ng COVID. Doon ko nakita. Dinideliver dito yung oxygen tank. Para maging hininga ng nauubusan ng hininga. Nire-refill para hingahin at mabuhay. Tayo kapatid, every time we come to God, kaya mahalaga na lumalapit tayo sa Diyos. Kaya sinabi, come to me all of you who are heavily laden and I will give you rest. Pumarito kayo mga nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Why? God knows sa araw-araw sa ating buhay na di-drain tayo. Mga stresses sa buhay natin, whatever it is. Ano man yun, sa paghahanap buhay, na di-drain tayo. Sa pag-aasikaso sa ating mga mahal sa buhay na di-drain tayo. And we need to be refilled. At yun po yung pag-ibig ng Diyos na nais niya sa bawat araw i-refill tayo at i-refresh. Amen? Ako ang paglilingkod ko sa Lord, ito na ang buhay ko. Ito ang nagsisilbi kong kalakasan. Mga senyoritas, hindi nyo ba napansin? Pag nasa bahay lang kayo, pangit kayo. Hindi, totoo. Kasi hayaan nyo na lang yung sarili nyo ganon. Pero hindi nyo ba na pag nagpupunta kayo sa church, oy, ang gaganda nyo. Ang gaganda ng mga senyoritas. Why? Ano pa ba naman ang gagawin natin, mga senior? Mga dual citizenship na meron tayo. Ano pa ba? Mag-church tayo. Dahil sa pag-church, nire-refill tayo, nire-refresh, binabalik yung mga beauty natin. Amen? Amen? God is giving us a chance. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Lord
Letter B tayo. The Lord will be faithful and provide new mercy every morning to help us through today's trouble, sin, and pain. Alam niyo mga kapatid, ang isang preacher, kung ano nararanasan niya, yun ang kanyang gagamiting ehemplo at palaman sa preaching. Ito po nung ginagawa ko, iniisip ko, sabi ko, tapat talaga ang Diyos. Bakit? Siya po ang nagpo-provide o nagbibigay ng bagong habag sa bawat o awa sa bawat umaga para tulungan tayo na mapagtagumpayan natin ang araw-araw na trouble sa buhay natin at maging mga kasalanan na nararanasan at maging mga sakit. Alam natin, hindi kailangang sakit lagi, pero merong mga pasakit. Sakit. Di ba? Magkaparehas ng spelling, pero depende sa pag-pronounce natin. Iba yung sakit. Yung sakit, aray. Pero yung pasakit, nasasabihin mo, itong tao na to, pasakit sa atin. Yeah, di ba? Ibig sabihin nun, pahirap. Pero ang Lord po ang nagbibigay sa atin ng awa sa bawat umaga. They are new every morning. Kaya sa bawat umaga, merong panibagong ginagawa ang Diyos para mapagtagumpayan natin yung trouble sa buhay na dumarating sa atin sa araw-araw. Kaya merong gabi, merong umaga. Alam nyo, ang hilig kong matulog ng alauna. Lalo na nung kasagsagan, medyo bata-bata pa ako't nag-uumpisa ang church. 2:00, 3:00, gising ako, nagbabasa pa. I just then realized now, I'm senior, na yung palang pagre-repair ng katawan ay 10 hanggang umaga. 9:00 ng gabi hanggang umaga. At iyon ay sabi ng mga medical practitioner. Dapat matulog ka 10 hanggang 4:00 ng umaga, nagre-repair ang Lord, ay ang katawan natin. Pero alam nyo, I realized na nagre-repair ang Lord sa katawan natin para tayo ay magkaroon ng panibagong lakas, sigla, ma-refresh tayo, manariwa tayo sa bawat araw sa ating pagising. Amen? Naranasan ko yan. Kaya gustong-gusto ko sa Bicol. Dahil wala kang mapapala doon sa Bicol paggabi na puro quick lang maririnig mo. So wala kang magawa, matulog. 8:00 ng umaga, tulog na ako hanggang ang gising ko. 4:00, magigising ako ng 4:00 kasi ang aga kong natutulog. Dito ang tulog ko, 1:00, 2:00. Kaya hindi ako nagigising ng maaga. Ang gising ko ay mga 8:00, 9:00. Kung hindi pa ako matulog ng maayos, 9:00, 9:30. So, hindi nakakapag-repair ang Lord sa katawan ko. Hindi niya nagagrant yung kanyang tinatawag na refreshing and refilling. So, ang Diyos pala nagagrant para sa bawat umaga may panibago tayong lakas. Mananariwa tayo ng lakas. Nananariwa tayo ng magandang pananaw. Amen? Amen? Di ba? Meron pa bang C? Meron pa ano? Wala na. Wala na. So sa bawat araw, ang Diyos ay nagbibigay na o nagkakalob sa atin ng sariwang pagbuhos ng kanyang habag at pag-ibig para sa bawat araw ay nabibigyan tayo ng pagkakataon para maranasan natin at matanggap natin yung kanyang walang katapusang pag-ibig sa atin. Amen? Amen po? Okay. Nauunawaan niyo po ba yung tinatalakay natin?
What is the effect? What is the result? Ano ang kinahinatnan ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin? Number one, we are not consumed. Andito pa rin tayo. Simula nun hanggang ngayon, andito pa ang mga anak ng Diyos. Second, He gave us a chance. Nagbibigay siya ng tsansa sa bawat araw. Bago sa bawat araw. And number three, He gave us a ray of hope and comfort. Kaya, alam niyo ba yung, Jesus Christ is born, a ray of hope. Alam niyo yung kantang yon? Ay, hindi. Ako lang mag-isa. Doon ko kinuha yung, itong na to. Pinakikinggan ko to alauna ng gabi. A ray of hope. Yung bleachers at the sky. Ito, yung ray. Yung ray dito, hindi si Brother Ray. Dalawa ang ray natin. Ibig sabihin yung sinag. Kaya yung awitin na yun, a ray of hope, yung si Kristo ay isang maliit na sinag na nagsisilbing pag-asa sa sino mang makakakita dito sa panahon ng kanyang kadiliman sa buhay. So, ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay sinag sa atin ng pag-asa at kaaliwan. Sa 24, basahin nga natin sa wikang Ingles. I say to myself, sabi ni Jeremias, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. Sabi niya, ang Panginoon ang aking bahagi. Bahagi siya ng buhay ko. Kaya, maghihintay ako sa Kanya. Kahit nasa gitna siya ng parang kawalan ng pag-asa, pero nasisinag niya yung pag-asa at kaaliwan sa ating Panginoon. At yun po, kapatid. Letter A, the Book of Lamentation, ang aklat ng panaghoy. Letter A tayo. Ang aklat ng panaghoy ay isinulat ni Propeta Jeremias bilang pagtugon sa paggawasak ng Jerusalem at ang tuloy-tuloy na pagpapatapo ng mga Israelita. Kumbaga ganito, naalala nyo si Marcos na exile sa Hawaii. Napatapon sa Hawaii. Na exile. Ganon din yung mga Israelita na nasa Jerusalem, sila po ay pinatapon, tuloy-tuloy na pinatatapon sa ibang lugar. Nawasak na yung Jerusalem, yung mga walls, wasak. Kasi noon ang Jerusalem nasa tuktok, tapos may mga ganito kataas na wall, na pader. Itong taas ng natin, building, ganito kataas ang wall, tapos ang Jerusalem halos na nasa tuktok. Pero nawasak na po iyon. Bakit may mga walls ng lalaki? Ang tataas. Kasi protection po yun sa invaders, yung mga nais silang i-invade, nais silang sakupin. Nawasak ng lahat. Wala na silang protection from invaders sa mga mananakop. At nalungkot si Jeremias, kaya nga niya naisulat ang panaghoy. Nakita niya, walang tigil na pagpapatapon ng mga Israelites. Ngunit sa gitna ng hindi maunawaan, hindi maisip na pangyayari na nakikita ni Jeremias. Kapatid, etong si Jeremias ay patuloy na umaasa sa Diyos
at nakakita siya ng sinag ng pag-asa at kaaliwan na sa nangyayaring pagsira, pagwasak sa Jerusalem at sa tuloy-tuloy na pagpapatapon sa mga Israelita sa ibang lugar, nakakita siya ng pag-asa. Isang sinag ng pag-asa at kaaliwan na meron sa Diyos. Kapatid, ano ba yung maring may kinalalagyan kang sitwasyon ngayon? Kasi hindi ko naman din alam ang mga sitwasyon ng inyong buhay. May kanya-kanya tayong sitwasyon. Na maring sa tingin mo, parang, ano ba tong buhay ko? Parang hindi ako nakakaalis dito. Kayo ba, may karanasan na parang gusto mong lumaya sa isang sitwasyon pero hindi ka makalaya? Gusto mong makaalis at malagpasan yon pero hindi mo magawa. Wala kang kakayanan o nahihirapan ka. Ako, dumating ako sa buhay na ganon. Thrice. 3 beses yung pinakamatindi sa buhay ko. Gusto kong lumaya, gusto kong makaalis, gusto kong mabago ang sitwasyon ng buhay ko, pero hindi nangyayari. A ray of hope ay yung pag-ibig ng Diyos. Yung bang may utang ka, hindi ka makaalis sa utang. Naranasan niyo yun. Ako hindi ko kinahihiya. Testimonya ko yun eh. May utang ako, ang dami kong naririnig na salita, pangiinsulto, pakitaan ka ng mga, kung anong mga gesture dahil sa utang mo. Pakitang, ha? Ano naman? Ganyan. Ang sakit nun, nakakasama ng loob, nakakabigat, nakaka-torture. Pero lagi akong sa Diyos lang umaasa, kumakapit. Kaya ako naiintindihan ko yung may mga utang. Pero ang hindi ko maintindihan yung may mga utang, gastos ka pa ng gastos. Ako nung may utang, ultimong panggupit ni Brother Nelson, pinanghihinayangan ko, 50 pesos pa lang noon. Hanggang sa ako na ang gumugupit sa kanya. Totoo yun. Ako ang gumugupit sa kanya. Bakit? Gusto kong magtipid. Kung yung 50 pesos makakatipid para madagdag sa pagbayad ko ng utang, ginagawa ko yun. Pati damit ko. Wala kayong makitang bago noon. Kaya na, may narinig akong salita na, si Pastora uniform ang damit. So what? As long as malinis, kaya kong dalhin. I don't care. Kasi meron akong goal. Hello? Tinatamaan ba kayo? Pag tinatamaan, mahal ka ng Diyos. God is doing something within you, within us. Kaya kapatid, si Jeremias, sa gitna ng hindi niya maisip na sakit na nakikita niya sa bayan ng Jerusalem at sa mga Israelita, nakakita siya ng sinag ng pag-asa at kaaliwan tanging sa Panginoon. At ito po ang gusto kong i-assure sa bawat isa sa atin. Kung wala ka nang nakikitang pag-asa, ang Diyos ang tanging liwanag na maaring maging pag-asa ng ating buhay para makalaya tayo sa anumang bagay na iyong inaalala, na iyong kinalalagyan ngayon, na para bang hindi ka makalaya, hindi ka makaalis. Tanging ang Diyos. Nakalaya ako sa utang. Dami namin pagkakautang, nakasanla yung bahay. Hindi namin alam kung paano
matutubos. Pero meron laging pag-asa sa Diyos. Amen? Hindi kay kumare. Hindi kay kumpare. Never kay Bombay. Dahil kay Bombay, lalo kang isasadlak sa pagdurusa. 7 ang Bombay na inalagaan ko noon. Oo. Yung kita ng tindahan sa bawat araw, kay Bombay lang napupunta. Pero hiningi ko sa Lord, Lord, palayain mo ako dito. Kasi bawat araw wala na akong ganang magtinda. Bakit ako magtitinda? Kay Bombay lang ibibigay. Letter B. Kahit na nakakaranas tayo ng pinakamatindi sa ating buhay, dapat po manghawakan tayo sa pag-asa natin na walang iba sa Panginoon. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Maging sa madilim na sandali sa ating buhay, ang Diyos ay maglalapat ng kaparusahan at disiplina dahil sa Kanyang pag-ibig at habag sa atin. Hindi niyo ba napapansin, kapatid? Pag minamahal mo ang isang mahal sa buhay, sa mga bata, kahit siya umiyak ng umiyak, di ba hinahayaan natin? Bakit? Ayaw kasi nating manatili siya dun sa ginagawa niyang mali. Kaya kahit masaktan siya, hinahayaan nating umiyak. Yun lang yung apo ko, si Gavin eh. Pag lumabas ka, lalabas din siya, nauna pa sa'yo. Laging ganun, kahit saan ka pumunta. Kahit sa banyo, susundan ka niya. Pinapapasok ko, ayaw pumasok. Kurutin ko. Hindi natinag sa kurot. Alam niyo kung anong ginagawa ko? Siguro sabi yung grabe naman si Pastor, kutsilyo! Tinutuso ko siya dito sa mga part na malambot pero kasama yung aking daliri. Nasisiguraduhin kong hindi naman talaga Pero gusto ko siyang masaktan. Para Para yung sakit maging daan para tumigil siya sa kanyang ginagawa. Kasi ang hirap niyang bantayan, napakalikot, katumbas 2 bata. Andyan yung ginaganon ko ng yung stick ng pangkuha ng mga damit. Andyan yung ginaganon ko sa paa kasi dinadala ko siya. Kasi hindi siya, parang wala siyang takot sa mga ganon. Yung danger, lalabas siya hanggang doon, dire-diretso. Alam nyo ba yon? 2 years old nakaakyat na sa rooftop. Hindi nyo alam yan. Umakyat yan sa rooftop. Naalaman lang namin na nasa rooftop nung umiiyak, narinig nila Eunice. Pababa na siya. Siguro hindi niya alam kung paano bababa, umiiyak. Ganon siya katindi. At bakit ko sinasaktan? Hindi po ako yung kasi nga hindi siya marunong madala at gagawin niya yung mapapahamak siya. Kahit 2 years old, manipulative na pati. In the same way sa atin, anak tayo ng Diyos, kapatid. Kaya kahit na doon sa madilim na sandali ng ating buhay, ilalapat ng Diyos yung kanyang parusa at disiplina, dahil yung disiplina na yon at parusa, iyon ay bahagi ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Minsan hinahayaan niya na ma-torture ka, hindi dahil sa hindi ka mahal ng Diyos. Minsan hinahayaan ng Diyos na masaktan ka, hindi dahil sa hindi ka kinahahabagan ng Diyos. Hinahayaan niya ito dahil parte yun ng disiplina niya, parte yun ng pagpaparusa niya upang maunawaan natin
na ang Diyos ay nagmamahal sa atin, subalit siya rin ay nagdidisiplina sa atin. Amen po? Hindi pwedeng puro, sige, give lang ng give ang Diyos. Sige. Ang Diyos ay Diyos ng katarungan, tandaan po natin. Makatarungan siya kung humatol ng kaparusahan. Makatarungan ang Diyos kung nagdidisiplina sa atin. Amen po? Hindi pwedeng didisiplina ka. Pagkatapos hindi mo naman kayang gawin. Ako pag sinabi ko, gagawin ko. Sukat na masaktan ako, gagawin ko. Letter C. We must patiently endure. Ayan. Kailangan pagtiyagaan natin na pagtiisan ang disiplina at mga paghihirap na dinaranas natin. Trusting in God's plan for our good. Magtiwala tayo na kung ano man yung ginagawa ng Diyos sa atin, pagtiyagaan natin na ating mapagtagumpayan yun. Disiplina yun ng Diyos. Hindi nyo ba napansin, pag hindi tayo nasasaktan, parang baliwala lang. Pero yung nasasaktan tayo, napapahiya tayo. Alam nyo, minsan kailangan napapahiya tayo upang atin bigyan ng pansin yung mga bagay-bagay na dapat natin bigyan ng pansin para tayo ay mabago, para tayo ay matransform sa layunin ng Diyos. Kung hindi ko naranasan yung kahiyan, hindi ko naranasan yung sakit, ewan ko lang, baka hindi ako ngayon nagpapastor. Baka nagwawala-wala pa rin ako. But I praise God. Through shame, kailangan pa bang mapahiya? Kailangan pa bang masaktan? Bakit wala na yung mga tao dito? Huwag na natin gamitin yung aircon. Salamat sa mga nag-pledge sa aircon. Tingnan nyo, hindi talaga maintindihan. Nung naiinitan, mainit. Ngayong malamig na. Magkakandawala dito. Magsuot kayo ng sweater. Kaya nga, sinuot ko tong pang-anghit ito eh. Aircon na ngayon, di na gamit ko. Diba? Mainit talaga pag nagpapawisa. Masyado kayong nabibigatan sa turo ngayon. Mabigat ba yung tinuturo natin? Hindi naman, diba? Ang sarap nga eh. Kailangan, we must patiently endure discipline and suffering, trusting in God's plan for our good. For our good. Lahat ng disiplina ang ginagawa ng Diyos, maging yung mga pagdurusa natin, bahagi yan ng mabuting layunin ng Diyos. Hindi para ipahamak tayo. Hindi para tayo ay laging saktan, kundi hinahayaan yun ng Lord para sa ating ikabubuti. Amen? Yun po talaga yun. Conclusion na tayo. Ang aklat ng panaghoy ay puno ng sakit. Pag sinabing sakit, hindi lang ito sakit. Pasakit, pahirap, yan. Ang aklat ng panaghoy ay puno ng pasakit at pagdurusa. At yung consequences of sinful and broken world. Yung mga, pag sinabing consequence, yung mga kinahihinatnan ng makasalanan at mga pagsira ng mundo. Kaya pag binasa nyo ang aklat ng panaghoy, makikita nyo yung paghihirap. Bakit parang puro paghihirap? Kasi dito pinakikita ng Diyos nagpaparusa. Makatarungan siya eh. Pero nag-i-institute siya ng pagmamahal at habag. Ituloy nga natin.
It demonstrates that God is a fierce enemy to those who trample on His word and despise His grace. Ayan. Ipinakikita ng Diyos na siya ang mabangis na kaaway ng mga taong yumuyurak sa kanyang salita. Pag sinabing yumuyurak, yung iniinsulto yung salita ng Diyos. Huwag po nating yurakan, huwag po nating hamakin ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita po ng Diyos ay banal. Sa Kanya galing yun eh. Hanggat maaari, huwag nating yurakan, huwag nating hamakin ang salita ng Diyos. Huwag nating yurakan. Huwag nating gamitin sa hindi tamang paggamit ang salita ng Diyos. Hanggat maaari, irespeto natin ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng Diyos na, mahal kita, pagpapalain kita, panghawakan mo yun. Pero pag sinabi ng Diyos na, parurusahan kita, pag ikaw ay nag-disobey, huwag mong baliwalain yun. Ang pagbabaliwala ay isang paghamak sa salita ng Diyos. Ako kahit na mahirap, gagawin ko. Huwag ko lang hamakin, baliwalain ang salita ng Diyos. Kaya ito po, nagpapahayag po ng pag-ibig at katarungan ang Diyos. Yung pagmamahal niya, hindi puro pagmamahal na minsan naaabuso. Meron siyang disiplina. May kaakibat na disiplina at yun po ay katarungan. Ngunit siya, ituloy natin, ngunit siya ay mayaman. On the other hand, He is also rich in mercy and unfailingly faithful to His covenant promise. Ang Diyos din naman ay mayaman sa habag at sa hindi nabibigong pag-ibig o katapatan sa kanyang mga katipan. Tayo po ang katipan ng Diyos. Siya ang bridegroom natin sa panahon ng kasalan. Siya ang lalaking ikakasal, tayo kapatid ang babaeng ikakasal. Tayo ang katipan. Covenant. May covenant promise ang Diyos. May tipan na pangako sa atin ng Diyos. Kaya nga, mga kapatid, kahit saan, kahit papaano, ang Diyos ay magpapanumbalik sa anumang bagay sa atin, darating yun sa iyo. Papanumbalikin ang dating sigla mo, papanumbalikin ng Diyos ang maayos na buhay mo. Papanumbalikin ng Diyos ang sigla ng iyong paglilingkod. Huwag kang mawala ng pag-asa. Amen? Amen po. Sa aking 31 years na paglilingkod, napatunayan ko ang katapatan, ang pag-ibig, ang kabutihan, at ang katarungan ng Diyos. At naniniwala ako na anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating pinagdadaanan, may layuning mabuti ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, marami pong salamat sa umagang ito at nawa ang aming mga inaral tumimo sa aming mga puso at isipan upang maunawaan namin ang iyong pag-ibig na dakila. Lord, minsan hindi po namin naiintindihan ang mga bagay-bagay na ito. Subalit, Lord, sa mga sitwasyon na nangyayari, minsan kailangan pa kaming masaktan para maunawaan namin ang hindi malirip na pag-ibig mo sa amin. Minsan kailangan makaranas pa kami ng kahihiyan
upang makita namin na totoo ang iyong salita, totoo ang iyong mga pangako, na totoo ka na nagmamahal sa amin. Panginoon, nawa kung nagdaranas man o meron pinagdadaanan ng iyong mga anak, Panginoon, i-assure mo ang bawat isa na kami ay may buhay na Diyos, na aming mapangahawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, at ang iyong pag-ibig na hindi nagmamaliw. Panginoon, hindi lagi na mabuti ang aming mga nararanasan. Ngunit dahil mayroon kang layunin sa ikabubuti namin, hinahayaan mo na dumaan kami sa mga ganitong sitwasyon dahil mahal na mahal mo kami. Ayaw mo kaming manatili sa hindi magandang pag-uugali. Ayaw mo kaming manatili sa bagay na hindi kasiya-siya sa iyong harapan. Ang nais mo makasunod kami sa iyong layunin, sa iyong kalooban, sa iyong pagkakatawag sa amin. Ayaw mong mabaliwala ang kamatayan ng iyong nag-iisang anak na si Jesus sa krus. Nais mo itong maging makabuluhan sa amin, na kami ay maging katulad ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga, hinayaan mong mamatay sa krus para maging katubusan ng aming mga kasalanan. Hinayaan mo si Jesus nang mamatay para sa amin upang maging katulad niya kami, Panginoon. Subalit hindi madali na maging katulad niya. At minsan kailangan pa namin pagdaanan ang mga pasakit. Minsan ang aming mga mahal sa buhay ang pasakit sa amin. Minsan ang kawalan ang pasakit sa amin. Minsan ang mga taong nakapaligid sa amin ang nagbibigay ng pain o pasakit. O minsan kami mismo sa aming mga maling desisyon, sa aming mga maling pagpili, kaya kami nakakaranas ng mga hindi magandang bagay. Ngunit dahil sa mahal mo kami, bagamat hinahayaan mong maranasan namin ito, andyan ka palagi. Merong kang hindi nauubos na kaawaan o habag sa amin. Binibigyan mo kami ng tsansa sa bawat araw. Binibigyan mo kami ng pagkakataon para i-refill ang aming buhay na parang wala na kaming itatagal pa. Binibigyan mo kami ng refreshing moment with your presence, in your presence, para kami makapagpatuloy hanggang sa dumating na mapagtagumpayan namin ang mga sitwasyon namin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Maraming salamat sa iyong dakilang pag-ibig. Nawa ito ang magbigay sa amin ng assurance, magbigay sa amin ng panibagong pag-asa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal at sa iyong salita. We give you all the praises. And we give you praise, Lord, dahil ang iyong salita ay tumitimo sa bawat isa. Thank you, Lord, for your living word. Salamat, Panginoon, sa iyong gagawin pa sa amin. In the mighty name of Jesus, everybody say amen.
Maraming salamat, Panginoon, sa katatapos namin ng corporate worship service. Salamat sa iyong banal na salita at isang napagandang aral na aming narinig at buong puso po naming tinanggap sa umagang ito, O Diyos. Salamat sa iyong mensahera, ang aming senior pastor, Pastora Emma. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na patuloy mo ginagamit para sa iyong ubasan to give you glory and honor. Kaya ang dalangin po namin para sa aming senior pastor, patuloy na pagpalain mo siya sa lahat ng bahagi ng kanyang buhay, kasama ang kanyang buong pamilya, O Diyos. At sa araw namin narinig sa umagang ito, na tinalakay po namin, Panginoon, about the outcome of the great love, of God's great love for us. Ito po yung result o kahinatnan ng dakilang pag-iibig para sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami nilipol o winasak sa kabila na paulit-ulit po kami gumagawa ng kasalanan, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos ng kahabagan. Ang pag-iibig mo ay hindi nauubos. Ang pag-iibig mo ay hindi natitilag, hindi nagbabago. Ang pag-iibig mo ay magpakailanman. Salamat, Panginoon, na every day of our lives ay lagi mo kami binibigyan ng pagkakataon upang magkaroon kami ng tamang pananaw sa buhay na ito, O Diyos. Nagkaroon kami ng refreshing time every morning, revival, restoration, upang ang mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, Panginoon. Salamat din, Panginoon. The result of your great love for us, ito ay nagbigay ng sinag, pag-asa at naging nagbibigay alaw ka sa amin, Panginoon. Na minsan naging malungkutin ang aming mga buhay sa iba't ibang sitwasyon na aming naranasan. Subalit ikaw ang Panginoon na nagbibigay ng tunay na pag-asa, kagalakan sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya nagpatuloy na pangunahan, pagharian mo aming buhay sa lahat ng panahon habang kami ay nabubuhay, O Diyos. At patuloy namin tinataas ang bawat pamilya ng Goodness for the World Assemblies, Panginoon, na maging kalugod-lugod kami sa iyong harapan, Panginoon, na sa bawat araw ng buhay, ikaw ang Diyos, ang tunay na nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa. Kaya salamat sa umagang ito, Panginoon, sa isang napagandang aral na aming narinig, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Tinataas na po namin at pinasalamatan din namin, O Diyos, sa iyong harapan, sa mga magdiriwang pa lang ng kanilang mga kaarawan. Salamat sa panibagong taon na idinagdag mo sa kanilang buhay. Naroon ang iyong divine protection over the years ng kanilang buhay, Panginoon. Kaya ang aming dalangin para sa mga birthday celebrants na ito, ay patuloy mo siyang pagpalain sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay at patuloy nilang maranasan ay yung mayamang biyaya every day of their lives, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maging sa mga bigay ng kanilang mga tithes and offering, buong puso rin po namin pinasalamatan sa inyo, O Diyos, at tinataas sa inyo. Patuloy na pagpalain mo sila sa lahat ng bahagi ng kanilang mga buhay, ang kanilang mga hanap buhay, negosyo, o anumang uri ng kanilang pinagkikitaan, Panginoon. Salamat sa mga puso nito na nagbigay upang ang iyong iglesia ay matustusan ang lahat ng mga pangailangan, Panginoon. Kaya salamat sa lahat, O Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, itaas po natin ating mga kamay at tanggapin po natin ang pag-ibig at pagpapala ng ating Amang nasa langit, maging ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ngayon at magpakailanman. Humayo tayo na taglayin ang kagalakan at kapayapaan sa ating mga puso. Kaya ang lahat na mga anak ng Diyos ay sabay-sabay na magsabi ng Amen. Malakas sa palakpak para sa Panginoon.